Sabi niya, Tito, ano po effect pag nag-unlock ang token at para saan po ang unlocking? Yung unlocking po ng tokens, una, kung para saan po iyan. Una po, yung reason kung bakit nilalock yung tokens, most of the time is doon po yung mga kumuha sa early stage ng project. Okay, so yung mga early investors, yung mga developers, yung mga owners ng project, proponents ng project, nilalock po nila yung token nila. Ang tawag po doon is vesting. Okay, tapos nagkakaroon ng schedule yan kung kailan nila i-vest. Bakit po nila nilalak? Para po to make sure na hindi sila magbubuhos ng tokens kapag ka bumibili na yung public. Kapag ka po pag-launch ng project, hindi kagad sila makakalabas. Ipit sila, ika nga. Bakit sila iniipit? Kasi naman, sila yung mga nauna. Imaginein mo kung ikaw yung founders, you got your token at zero cost. Imaginein mo kung Series A investor ka, kung early investor ka, you got your tokens at a very, very, very low cost. So, in the process, habang ginagawa po yung project, marami pong mga developments na nangyayari, and imaginein mo kung every development, pag pump ng price, bubuhusan nitong mga to. Mahihirapan. So, pag may mga nakalock na tokens po, kadalasan, tinitignan din yan nung araw ha, positive ang dating yan. Nakalaki yung mga tokens, matagal pa yung release, okay, this is good. Pero ngayon, nag-iiba na nga yung tingin. Ayaw na nga nila doon sa mga may nakalock na tokens kasi pag na-unlock yung token, ang nangyayari, madalas po nagkakabuhusan. Pag unlock, binubuhos. Not unless magaling yung mga project proponents at gagawa sila ng paraan para mabawasan yung circulating supply. Isa po dun sa paraan na yan is through staking. Magre-release sila ng staking para yung mga may token na hindi nyo ibebenta sa market, stake nyo, and magkakaroon kayo ng reward. Yung ibang mga bagong release na token, pwede din nilang i-stake kasi na-release na. Yung iba naman magte-take profit. Yung mga early investors, pwedeng, sige, kunin ko na muna yung puhunan, sell na muna ako. So, pwedeng ganun. So, nababalanse yung ibang mga magagaling na proponents. Pero yung iba, kung wala kang gagawin, talagang babaha. Talagang babaha ng token. Especially kung marami ha, kung marami o significant yung number of tokens na ma-release at a given period. Follow for more Tito Moves!